Matagal nang usap-usapan na mayroon daw warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa kaugnay sa extrajudicial killings na ginawa noong panahon ng drug war ni Pangulong Rodrigo Duterte. Noong mga nakaraang buwan ay minsan nang sinabi ni DOJ Remulla na merong inilabas na warrant ang ICC. Ngunit hindi ito kinumpirma ng naturang banyagang korte. Simula noon ay nagtago na itong si Bato sa pag-aakalang aarestuhin na siya ng Interpol. At ngayong linggo lang ay lumabas na naman ang balita na may warrant of arrest na daw talaga si Senator Bato. Ngunit sinabi ni DILG John Vic Remulla na hearsay pa rin daw ito dahil walang formal na nitretransmit na kopya ng warrant sa kanilang opisina. At kahapon nga ay biglang sumulpot itong si Senator Bato de la Rosa sa Senado upang suportahan ang binabalak na kudeta sa liderato ng Senado. Subalit ay natunugan ito ng NBI na mayroon pala talagang kopya ng umiiral na warrant of arrest ang ICC sa kanya at ito ay inilabas noon pang Nobyembre. Tila isinikreto ito ng ICC at hindi lantarang inilantad sa publiko upang masakoti itong si Senator Bato. At dahil nga sa natunugan ng NBI na baka sisipot nga ito sa Senado upang bumoto sa nagbabadyang kudeta sa Senado ay pumunta ang mga ito doon upang ihain ang naturang warrant. At sa loob mismo ng Senado ay parang asot-pusa na hinabol nila si Senator Bato na nadapa pa at nasugatan ang kamay nito. Hindi ginalang ng NBI ang Senate Sergeant at Arms at binugbog pa daw nila ito. Ito ay kabastusan sa Senado bilang institusyon at ikatlong sangay ng pamahalaan. Pero tama nga ba na direktang susunod ang NBI sa dikta ng isang banyagang korte? Ang boss ng PNP, DILG, NBI, CIDG, presidente o sino mang opisyal ng gobyerno ay ang taong bayan, hindi ICC o sino mang banyagang ahensya, at dapat ang sinusunod nila ay ang batas na pinaiiral ng ating hudikatura, hindi sila dapat direktang sumusunod sa mandato ng banyagang korte sapagkat dumadaan muna dapat ito sa ating local courts o Supreme Court para dumaan sa tinatawag na judicial review, at sa kaso ng isang aktibong senador ay dapat dumadaan sila sa proseso at kortesiya ng Senado, at ang mga ahensyang ito kasama ang lokal na korte dapat ang magsasabi kung pwede nang isuko ang isang akasadong Pilipino sa isang banyagang bansa. Ang direktang pagsunod sa dikta ng banyagang bansa na hindi isinasangguni muna sa ating lokal na korte at mga ahensya ng ating gobyerno ay pagiging traidor sa ating soberanya. Ito ay kataksilan sa ating magigiting na mga bayani na ibinuwis ang kanilang buhay upang makamit natin ang kalayaan na ito na tinatamasa natin ngayon. Tayo ay isang malayang bansa na may kasarinlan at hindi pwedeng basta-basta lang panghimasokan ng mga banyaga ng walang koordinasyon o pasabi man lang. Ang bawat Pilipino ay pinoprotektahan ng ating saligang batas. Upang masiguro na hindi nalalabag ang ating mga karapatan bilang Pilipino o bilang akusado kung nakagawa man tayo ng mali. At ang mga tao at opisyal ng gobyerno na nagpapagamit sa mga traidor sa bayan na nagmamalabis sa kanilang mga posisyon sa gobyerno upang protektahan ng isang nakaupong leader na magnanakaw sa halos trilyones na pondo ng bayan ayon sa sangkatutak na testigo, ay dapat ma-cite for contempt at makulong kasama mga amo nila.